masayang araw po. Makulimlim ngayong araw, kaya po maaga-aga ang pakain sa ating mga alaga. Balik na po sa normal ang halo namin ng sapal. May nang pakain pala, marami na uli yung sapal. So bawas po kami sa darak. Napansin nga po namin pag maraming darak na babawasan po ang konsumo ng ating mga alaga. So ang darak po kasi mataas ang fiber content, kaya malamang ay mas nabubusog sila pag may darak. Pero gusto po nating lumakas ang kanilang konsumo, kaya bawas po uli ang darak. Total, marami-rami yung nakuha nating soya nitong huli. Pero hindi po namin naalisin ang darak sa ating halo na gumanda rin po kasi ang dumi ng ating mga alaga nung maghalo tayo ng darak. Compared po ng mga nakaraang taon, na hindi ako gumagamit ng darak dahil marami po soya nun, puro soya ang bigay namin, medyo malambot po ang kanilang dumi. So ito po yung ating magiging pambagong taon. 50 heads pa po ang mga ito. Ito naman pong ating malalaki na, 35 up na po ang mga baboy dito. Yan pong ganyang forma, malamang po ay anak ni Rocco, kaya mahaba ang balahibo. Yan po, landing-landi na, nangahabol na, pumapatong. Yung pong mga ganyan ang forma naman, ang ititira natin. Anak po ni Mario yan, so hybrid na rin po yan. Si Mario po kasi ay may lahing durok. Kaya ayan po, ang anak niya, tumalikod, ang lapad po ng katawan. Para po sa susunod, makapag-produce na rin tayo ng 40 kilos in 5 to 6 months. Hindi po tulad nung ngayon na 25 kilos lang ang inaabot nila. So yung pong mga babae na magaganda ang forma dito ay ating ititira para po gamitin nating breeder. Kasama rin po yung mga babae na magaganda ang forma dito sa huling kulungan. Gawa ng ito naman pong mga ito, yung ating 35 heads na nanggaling po sa ating second breeding pen. Lahat pong mga ito ay anak ni Bobby. Kaya para tumaas din po ang line natin ng QB or Quezon Black, pipiliin po natin yung mga babae dito na ganyan po ang forma, mahaba ang katawan, tapos po check namin kung at least 7 pairs ang kanyang dede. Yung pong mga, yan po, ayos din yan, mahaba rin po ang katawan. Pero yung mga punggok po, tulad po nitong batik na nakaupo, aalisin na po natin yung mga yan. Para po magka-selection na tayo sa ating mga susunod na mga breeders. Hindi pong kulang yon. Maiksi ang katawan, aalisin na natin. At syempre po, yon, babae yon, pinakabansot sa kanila lahat. Yung batik, hindi rin po pwedeng gawing breeder yan. Kung mga ganyan, okay lang. Kagandahan lang ang laki ng tenga. Mga July born po ang mga ito. Ayon sa kanilang mga ear nuts. So yan po ang ating mga palakihing panlitsyon na mababawasan na natin ng substantial this week. Gawa po ng Pasko na. Marami-rami na po ang ating ihahatid kay ka-farmer. Hindi po katulad nung nakaraan na 2 to 3 times a month lang tayo nakakapaghatid ng pawalu-walo. So ngayon po,
isang bagsakan, baka magdalawang sasakyan na kami, inaayos po namin yung mga pwede nating pagkulungan para po by the 21st, na kay ka-farmer na lahat ang baboy para po yung pampaskong order ay hindi na sila bitin sa size na kanilang kakailanganin. At yung susunod naman po nating deliver nun ay yung mga pang bagong taon. So yan po muna ang update natin sa ating mga palakihin. Pasyal po tayo sa mga breeding pen maya-maya naman. Ito po ang ating mga matatandang inahin dito sa consolidated pen. Kaya po staggered pa rin yung size ng ating mga biik dito. Gawa po ng 21 lang ang ating mga inahin dito. Kaya po hindi na nagsusunod-sunod ang kanilang pag-anak. Pero ayan po, nakapagbigay na ng pakain. Kaya nakaipon dito sa unahan ng ating mga biik. Ayan po. Sapal po na may starter feeds din ang ating ibinibigay sa kanila. At pag po pagbawas na uli tayo ng ating mga alaga sa mga litsunin, yung mga palakihin po natin, ay puhulihin na po uli natin yung malalaki sa mga ito. Yan po, di ko nabubulabagin para di po maglabasan. Magtuloy na sila ng kain. Yan, sinasanay na po natin kagad. Yan, naglabasan po't binulabog ko. Yan, sinasanay po natin sila kumain kagad nung may isapal na marami lang po ang content na o halo na starter feeds. Para po pag iwinalay na natin ay sanay na silang kumakain ng may sapal at ang gagawin lang naman po natin noon ay babawas-bawasan natin ang lagay ng commercial feeds. Yan po ang ating mga alaga. Dito po sa may lilim ng akasya naglalagi ang karamihan sa ating mga inahin. Gawa ng dito rin po ang kanilang painuman. So, yan po, dahil nga ugali nilang itinataob ang laman ng mga langgana, kaya po basang-basa ang gilid. Ayan po ang ating mga pang summer months naman na mga litsunin. Abot po ng graduation. Yan, liliksi po. Kaya na kayo sa karera ng daga. Po, nakitang nakain ng damo ang mga inahin. Doon naman po nakiumpukan. Update ko rin po kayo dun sa ating third breeding pen sa Sampaloc. Sa 10 po nating inahin doon o dumalaga, 2 na lang po ang hindi na anak. Pareho pong QB Cross Berk. Yung pong 10 nating inahin dumalaga doon, 2 na lang ang dumalaga, inahin na po ang 8 at nakaanak na sila. So ito po ang update naman natin sa ating consolidated pen. Ito po ang ating huling breeding pen, ang third breeding pen na dito po sa Sampaloc area ang nakapwesto. Ang 48 po ang ating biik dito sa 8 po ang umanak na mga inahin. So, average lang po tayo ng 6. May isa po tayong QB, yung pong huling QB na umanak ay 3 lang kasi ang naging anak. At meron naman pong inahin na dito sa may likod umanak yon.
sinusugod po nung ibang malalaki, kaya po namatayan ng 2 biik yun. Kaya ang naging final decision ay ihiwalay siya. Ito po yung ating mga dating growing pen ng mga puti. Yan, ipinasok na po dito. Yung isa pong anak niya ay namatay agad noon. Yung isa naman po ay dahil sa pagsugod ng mga ibang inahin ay nagkasugat. Tinry po namin gamutin yung sugat pero malalim po siguro, namatay din. Kaya 48 pa lang po ang ating mga biik. Yan po yung mga malalakas na dito sa ating sampalok pen. At ang bulugan nga po natin dito ay si Third. Ito po yung second to the last na umanak. Dito po siya naglalagi. Hinahatiran po ng pagkain ni Mardito. Yan po ang kanyang pakainan at inuman. Binabantayan din po pag nabigyan ng pakain. Gawa nung kuminsan po ay sinusugod siya, inaagawan pa ng pagkain ng kanyang mas malalaking mga kasamahan. Kaya po pag mag-aalaga kayo, dapat po may oras kayong ma-check upan ninyo ang mga alaga. Hindi po pwedeng robotics lang na basta iiwan na lang natin ang mga alaga. Ito naman po si Mr. Third. Gusto laging may kamot sa likod ng tenga. Na? Ikot muna tayo, Third. So, ito po ang ating... Ito po yung isang QB crossberg na una pong umanak. Marami pong anak yan. Pero mapapansin nyo po, hindi lahat ng kanyang dede ay buhay. So, ito po yung isa sa mga hindi pa natin na anak na QB crossberg. Hindi po tinamaan ni Third noon, kaya malamang po ay Feb na ang anak nito. Gawa November po nung ibalik namin si Mr. Third dito sa ating breeding pen nang mapansin ko nga po na may naglalandi o may nagrehit. So yan naman po ang ating update dito sa ating mga alaga sa Sampaloc Pen. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.